Game 5 preview ng NBA Finals, huling hirit ng Spurs o oras na ng Knicks. Mga kaibigan, narito na tayo sa isa sa pinakamalalaking laban ng season, ang Game 5 ng NBA Finals sa pagitan ng San Antonio Spurs at New York Knicks. Ang serye ay nasa 3-1 pabor sa Knicks at isang panalo na lang ang kailangan nila para maabot ang pinapangarap na kampyonato. Ngunit sa kabilang panig, ang Spurs ay wala ng atrasan. Ito na ang laban na pwedeng magligtas o magtapos sa kanilang season. Pagkatapos ng masakit na pagkatalo sa Game 4, siguradong mabigat ang pakiramdam ng San Antonio. Isipin mo, hawak mo na ang momentum, pero sa huli ay naagaw pa rin ng New York ang panalo. Ngayon ang tanong, paano babangon ang isang batang koponan matapos ang ganoong klasing pagkatalo? Ang unang dapat abangan ay ang simula ng laro. Sa ganitong sitwasyon, napakahalaga ng unang quarter. Hindi lang ito tungkol sa puntos, ito ay laban ng emosyon, kumpiyansa at kontrol. Kapag nakakuha agad ng lamang ang Spurs, posibleng mabuhay ang crowd at bumalik ang kanilang enerhiya. Pero kung ang Knicks ang unang makuha ang momentum, pwedeng lumaki agad ang pressure. Lahat ng mata ay nakatutok kay Victor Wembanyama. Sa buong playoffs, ipinakita niyang kaya niyang kontrolin ang laro sa maraming paraan. Hindi lang siya scorer, kaya niyang baguhin ang depensa, humarang ng tira at magbigay ng malaking presensya sa loob. Sa Game 5, inaasahang magiging mas agresibo siya. Hindi sapat ang magandang numbers lamang. Ang kailangan ngayon ay leadership. Kapag nakita ng Spurs ang kumpiyansa ng kanilang superstar, mas lalaki rin ang tiwala ng buong koponan. Kasama rin sa dapat bantayan si De'Aaron Fox. Siya ang makina ng bilis ng Spurs. Kapag mabilis ang transition offense at nakakapasok sila sa open court, mas nagiging delikado ang kanilang opensa. Ang tanong, makakahanap ba siya ng paraan para sirain ang depensa ng New York? Pero sa kabilang banda, naroon ang lalaking tila hindi natitinag sa pressure, si Jalen Brunson. Sa bawat pagkakataon na kailangan ng Knicks ng puntos, parang laging may sagot si Brunson. Hindi siya ang pinakamalaki sa court, pero pagdating sa kontrol at desisyon sa dulo ng laro, isa siya sa pinakamahirap pigilan. At hindi lang si Brunson ang problema ng Spurs. May isa pang tahimik pero napakahalagang sandata ang Knicks, si OG Anunoby. Kapag nagsimulang mag-shoot si Anunoby at sabayan pa ng depensa niya, nagiging napakahirap talunin ng New York. Siya ang tipo ng player na hindi laging nasa headlines pero biglang lumalabas sa pinakamalalaking sandali. Isa pang exciting na bahagi ng matchup ay ang depensa. Posibleng mag-adjust ang Knicks at pilitin na ilayo si Wembanyama sa kanyang komportabling lugar. Maaaring doblehin siya o pilitin ang ibang players ng Spurs na gumawa ng puntos. Samantala, posibleng subukan ng Spurs na pabagalin ang laro. Ayaw nilang maging mabilis ang takbo dahil mas komportable doon ang New York. Kaya ang tanong, sino ang unang magdidikta ng pace? Kapag naging mabilis ang laro, maaaring advantage ng Knicks. Kapag naging pisikal at mabagal, pwedeng bumalik ang Spurs. At huwag nating kalimutan ang emosyon. Para sa Knicks, isang panalo na lang para matapos ang mahabang paghihintay. Para sa Spurs, ito ang laban para patunayan na hindi pa tapos ang serye. May posibilidad bang magkaroon ng comeback? Sa NBA, maraming beses na nating nakita na kapag ang isang koponan ay nasa bingit ng pagkatalo, doon lumalabas ang kanilang pinakamalakas na laban. Kaya, wag basta tumingin sa standing na 3-1. Dahil sa finals, isang laro lang ang kailangan para baguhin ang momentum, at pagdating ng huling 5 minuto ng Game 5, doon natin makikita kung sino talaga ang handang maging kampyon. Injury report, key factor players at mga adjustment na magpapasiklab ay ang isa sa inaabangan sa Game 5 ng NBA Finals na ito. Paparating na ang Game 5 ng NBA Finals at ito na marahil ang pinakamahalagang laro ng serye para sa Knicks at crucial para sa Spurs na manatiling buhay pa ang serye. Hawak ng New York ang malaking bentahe at isang panalo na lamang ang kailangan nila upang makuha ang kampyonato, habang ang San Antonio ay papasok sa laban na alam na wala nang pwedeng itira dahil isang pagkatalo na lang ay katapusan na ng kanilang season. Isa sa unang dapat bantayan bago magsimula ang laro ay ang injury report dahil malaking bahagi ito ng magiging takbo ng laban. Sa mga pinakahuling ulat bago ang Game 5, inaasahang papasok ang dalawang koponan na halos kumpleto ang pangunahing rotation, kaya walang malaking dahilan para mabawasan ang kalidad ng laban.
Dahil dito, mas magiging malinaw na ang magiging resulta ng laro ay hindi nakasalalay sa kakulangan ng player kundi sa execution, adjustment at mental toughness. Sa panig ng Spurs, ang pinakamalaking factor ay si Victor Wembanyama. Alam nating kaya niyang dominahin ang laro sa puntos, rebounds at depensa, ngunit sa Game 5, ang mas mahalagang kailangan niyang gawin ay kontrolin ang emosyon at ritmo ng buong koponan. Hindi sapat na magkaroon lamang ng malaking first half dahil ipinakita ng nakaraang laro na kayang bumalik ng Knicks anumang oras. Kailangan ni Wembanyama na manatiling agresibo hanggang dulo at piliting maging mahirap ang bawat possession para sa New York. At kakayahang umatake sa depensa ang pwedeng magbukas ng opensa ng San Antonio. Ngunit sa Game 5, kailangan niyang maging mas matalino sa paghawak ng bola dahil bawat turnover ay maaaring maging simula ng momentum ng Knicks. Sa kabilang panig, ang sentro ng pag-atake ng New York ay si Jalen Brunson. Sa buong serye, ipinakita niya kung gaano siya kahirap bantayan lalo na sa mga huling minuto ng laro. Ang kanyang kalmadong pagdedesisyon at kakayahang gumawa ng puntos sa ilalim ng pressure ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit malapit na ang Knicks sa kampeonato. Pagdating naman sa adjustment, malaking tanong para sa Spurs kung paano nila iiwasan ang pagbagsak ng opensa sa second half. Posibleng subukan nilang gawing mas mabilis ang bola, dagdagan ang pag-atake sa loob at huwag masyadong umasa sa isolation plays. Kailangan din nilang manalo sa rebounding battle upang magkaroon ng mas maraming second chance opportunities. Para naman sa Knicks, maaaring mas pagtuunan nila ng pansin ang pagpigil kay Wembanyama sa pamamagitan ng mas maagang double team at mas agresibong depensa sa paint. Maaari rin nilang pabilisin ang laro upang mapagod ang depensa ng Spurs at makagawa ng mas maraming madaling puntos. Isa pang dahilan kung bakit sobrang exciting ng Game 5 ay ang magkaibang pressure na nararamdaman ng dalawang koponan. Ang Knicks ay naglalaro para tapusin ang kanilang paglalakbay at kunin ang corona, habang ang Spurs ay naglalaro para manatiling buhay. At sa ganitong klaseng laban, kadalasan hindi talento ang nagdedesisyon kundi disiplina, adjustment at kung sino ang mas handang lumaban hanggang sa huling segundo. Ang tanong ngayon, matatapos na ba ng Knicks ang finals o magagawa ng Spurs na buhayin pa ang serye at pilitin ang Game 6? Prediction para sa discussion. Kung makokontrol ng Spurs ang turnovers at mananalo sila sa rebounding battle, may tsansa silang dalhin ang serye sa Game 6. Pero kung mananatiling kalmado ang Knicks at maulit ang kanilang clutch execution, maaaring matapos na ang finals. Sa tingin nyo mga kaibigan,